Mahigit 400,000 kaso ng pagkalason sa kamandag ng ahas ang naitatala sa buong mundo kada taon ayon po yan sa World Health Organization. Kabilang sa may pinakamaraming bilang ng kaso ang mga Southeast Asia na bansa kung nasaan ang Pilipinas. Sa Vintar, Ilocos Norte, agaw buhay ngayon sa ospital ang isang babae matapos matuklaw ng ahas. Makibalita tayo kay Francis Garasi ng GMA Ilocos. Hirap sa paghinga at nasa kritikal ngayong kondisyon sa ospital si Mary Jane Garo. Kumalat sa kanyang katawan ang kamandag ng ahas na tumuklaw sa kanya sa kanilang bahay sa Barangay Parot, Vintar, Ilocos Norte. Ayon sa kanyang mga kaanak, kukuha sana ng bigas ang biktima sa kanilang kusina. Doon na raw tinuklaw ng ahas ang kamay ng biktima. Nana, mulai kan kit nakagat ni manang tuoleg ko nana. Akit simangat kamit mamen. Akit say pagbagasak, mabalimang kumakaw ti pagbay ko bagas. Baka dadye mame. May habang 1 metro ang ahas. Hinanap ito ng mga residente. Winasak pa nila ang isang bahagi ng bahay para lang makita ang ahas. Pinatay nila ito ng matagpuan. Kumpadre, nga rin mo rin, tapos tayo ma'am. Ito isang tabi tayo rin para agad naman gabat pinang oren. Sa ngayon, patuloy ang pagbibigay sa biktima ng anti-venom drugs para maagapan ang lalong pagkalat ng kamandag sa kanyang katawan. Sa report ng World Health Organization, mahigit 400,000 kaso ng envenoming o pagkalason sa kamandag ng ahas ang naitatala sa buong mundo kada taon. Nasa 20,000 ang namamatay sa mga ito. Pinakamaraming kaso sa Africa, South Asia at Southeast Asia kung nasaan ang Pilipinas. Karaniwang nauuwi sa kamatayan ng mga kasong ganito dahil sa kakulangan sa gamot at ang hindi pagkukonsulta agad sa ospital. Kaya payo ng mga doktor, agad dalhin sa ospital ang sino mang matutuklaw ng ahas dahil nakamamatay ang kamandag ng ilang uri ng mga ito. Francis Garasi, Nagbabalita, Pilipinas.